Sige nga. Sir, what I mean with persons of interest, it's possible person. Kaya nga, whatever. Whatever, because they are not yet, hindi nga pwede ikulong doon sa ano eh. Yung sinabi mo, Davao City Police Office? Hindi. Wala pa naman silang kaso eh. Tama yan sa BID. But, even the following day, So inilagay niya doon sa kaliwa, si alleged Alan Lim, inilagay niya doon sa kanan yung Alan Lim na kasama ni President. Eh, ang laki ng diferensya, sir eh. Yung Alan Lim sa kaliwa, nakatikwas, sir, yung ilong eh. If you can, nandun, sir, sa ano? Ang Dr. Wilkins Villanueva, you testified that he is not the same person that was that had a case filed in Pampanga ba yan or saan yan? Cavite, Mr. In Chair. Cavite. Do you confirm that statement pa? Mr. Chair, ang ginamit kong basis doon, Mr. Chair, is yung SOI na ibinigay ni Captain Perote sa PIDEG, sa HSOT. So, Can you tell me what's an SOI? SOI. summary of information. Okay. So, inilagay niya doon sa kaliwa, si alleged Alan Lim, inilagay niya doon sa kanan yung Alan Lim na kasama ni President. Eh, ang laki ng diferensya, sir eh. Yung Alan Lim sa kaliwa, nakatikwas, sir, yung ilong eh. If you can, naandun, sir, sa ano? Ang basis naman ng distinction nyo, sir, is just the photograph. Yes, Mr. Chair. Yes, sir. So, as PIDEA Chief, hindi mo ba na-confirm na he is the same person na may kaso or... Alan Lim na nasa Cavite, Mr. Chair, is yun yung may kaso. Yun yung Alan Lim na na acquitted. And you are certain that he is not the same Alan Lim na yung sa Parmali, yung sa... Kasi wala akong information, Mr. Chair, about yung Alan Lim na ina-allege ni Perote. Ang information ko is yung Alan Lim na nahuli sa Cavite. So kinumpare ko, Mr. Chair, si Alan Lim na nasa Cavite, nakatikwas yung ilong eh. Kaya nga, sir, I'm going back to the question na you just confirmed it by comparing the photographs. Yes, Mr. Chair. Okay, now, how about the current PIDEA, ASEC Gumban? Sir, can you make a definitive distinction, no? Kung si Alan Lim na nung may kaso sa Cavite is the same person as the Alan Lim that we have in the Parmali mess and in the pictures with the president, the former president rather. According to Asierto again, sir, the picture there near the president is Alan Lim, which is also collaborated by Nono Lim. That is his husband. That is the Pero other than the allegations of Asierto, wala kayong ibang ebidensya po? Na it's the same person na nung may case doon sa Cavite? Para po, klaro kasi, di ba, his name keeps popping up and nandun pa sa pictures with the President Duterte. It's also unfair naman na if he's actually not the same person po that we are talking about. Kaya, I'm asking you, as the ASEC for PIDEA, kung siya ba ang one and the same person para we stop talking about this guy, kung hindi man. Sir, based on the picture, the side by side, the angle is just different, but we believe that is the same person. So other than the picture, may fingerprints ba dun sa kaso niya, file niya? So far, none, sir. So far none, did you go to the Cavite court? On his arrest record, wala bang fingerprints yan? When a person is arrested, hindi ba kinukunan ng fingerprints yan? We will get the case folder, sir, in the court. Can we do that? Para at least hindi tayo paikot-ikot ng kwento di ba? Na sabi, ito, same, sabi, hindi. And we're dragging other people down just because of certain allegations of certain persons, like the allegations of Colonel Asierto. Para klaro tayo, sir. Can we do that? Yes, Mr. Chair. Will that also be, you agreeable with that, General? Yes, Mr. Chair. Yes, Para yes. once and for all, Mr. Chair, matutukan ganito natin. po kasi yan eh. I was called sa yung last Congress para i-brief ang Congress about yun nga, yung participation ng Alan Lim and Michael Yang. So nagbigay ako, Mr. Chair, ng presentation sa last Congress natin, Mr. Chair. It was, I think, headed by Congressman Aglipay.
So yun lang naman ang basis ko because walang information on Michael Yang eh. Hanggang ngayon nga, hindi nga nila mapinpoint na yung Michael Yang eh. Involved talaga sa, during that time, wala talagang Michael Yang. But si Alan Lim, hindi ko mapinpoint kung yan ba yung Alan Lim ng laboratory sa Cavite or hindi. So what I did, ginamit ko lang yung SOI ni Captain Perote na dalawang picture. Yes, sir. Ang laki ng Paulit-ulit dyan diferensya sa, kasi ang akin naman po, is it's very flimsy din po if we just compare it with one picture. Di ba? Shouldn't it be incumbent upon us to dig deeper into it? The allegations are so serious na it involves the former president. His association with the former president, his association with an incumbent senator. Diba nga, dapat tingnan din natin kasi what if it is true that it is the same person na may kaso sa Cavite about drugs? Di ba mapapahiya tayo na ang former president natin is associated with someone who is involved and who is publicly said that he is against drugs, di ba? Yes, Mr. Chair. Pangit eh. Mr. Chair. Kaya we're talking about these things na parang simple lang siya na allegations. It's a very serious allegation. It has very serious implications. Not just now, but even for the past administration po. Yes, Mr. Chair. Para naman na hindi tayo parang guilt by association lang as far as the president is concerned, or if totoo naman na siya yun, what is he doing with these persons? Na alam naman ng may reports naman na he is involved with the trade. 'Di ba? And Chair. it also brings into question his clear association with Michael Yang. Kasi nga there are corporations where they are partners with, 'di ba? So hindi mo ma-erase po yung parang a conclusion that one would have na involved nga sila kung totoo man na he is one and the same person that had a case in Cavite. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, Go ahead, sir. alam mo, Mr. Chair, hindi dapat magiging ganito ito kung si Colonel Asierto ay nagbigay ng validated information kay General Bato at kay General Aquino. Kasi yung interview mo, Madam Luistro, about Colonel Asierto, ang sabi lang niya, galing sa informant ko. So, yung information ni Michael Yang ay coming from informant of Colonel Asierto. As an operative, meron akong informant, dapat ako ang nag-lay down ng validation sa information na ibinigay sa akin. Hindi ko yan ipapasa kay Chief PNP tsaka Chief PDEA kung raw fa ang Sir, information. I agree with you na wrong nga yun. But would you also not agree with me na a serious allegations like that brought to you as a Chief PNP, aksyonan mo rin dapat, di ba? Hindi mo na ipatulog dyan na parang wala lang, di ba? Dapat you should have done something about it din. It puts into question din, bakit hindi inaksyonan ni Senator Bato yung report niya, Senator, regardless of the fact na raw information lang yun. Because it's serious yung allegations eh. Yes. Kasama ng presidente. Economic advisor ng presidente is in close relations with someone who has a laboratory in Cavite. Yes, Mr. Chair. Now, again, if I were to ask you, if you were the Chief PNP, binigyan ka ng raw information, would you have done something about it? Mr. Chair, ang gagawin ko doon, Mr. Chair, ikaw ang nagbigay ng information, gawin mong intelligence yung information mo. Kasi yung information mo is not an intelligence. It's not actionable. Okay. So, ang sasabihin ko sa kanya, oy, Asierto, gawin mong intelligence yung information mo. Huwag mo akong utusan. Ginawa ba yun ni Bato? Hindi ko alam, Mr. Chair. Based on the allegations I don't of Asierto, hindi nga siya kinausap ni Bato about that report eh. You yourself said, if you were Chief PNP, investigahan mo yan. Di ba? At least you do something about Yes, it. yes. Not just forget about it. Yes, Mr. Chair. So yung questions naman on the
yung 11 pa nga daw na nahuli on the apartment, not in Dumoy na this time, di ba? Yes, Mr. But Chair. supposedly, it was an offshoot of that Dumoy raid. Tama po ba? Ang pagkaintindi ko? Parang offshoot siya na Yes. resulta ng Dumoy raid. Follow up yun, Mr. Chair, Yes. follow up. Di ba? Anong nangyari doon sa 11? After questioning, dahil mga Chinese looking, pinavalidate namin sa BID. Initially, naandun lahat sa BID, yung mga naandun sa Arlene apartment. Tapos Mr. may resulta ba ang investigation ng BID na alam ninyo or something? After that, Mr. Chair, pinawalan na lang ng BID eh. Okay. Kasi focus kami on the after operation naman, nung different laboratories na naman. Yes, but then I have a question. These are persons who were turned over to the BID, which you said were siguro discovered, not apprehended, discovered as a reason, as an offshoot of the Dumoy raid. Tama po ba? So no matter if it's not a direct link, but pero may links, supposedly. Kasi magkasunod tong pangyayaring ito, di ba? Now, the fact that you turned them over to the BID, hindi ba sila maging persons of interest man lang at the very least? Person of interest actually, Mr. Chair. Now, if they are persons of interest and BID let them go, how come it did not bother to follow up? Anong nangyari sa 11 na to? Sabi mo nga lang, person of interest sila. 28 lang kami noon, Mr. Chair. We have as priority requirement. Follow up on another laboratories. Kasi nga, ang dami na namin nakuhang sa anti-clandestine laboratory operation, ang dami ng different areas na pwedeng... Pero nagbunga na. Oh yes, It leads Mr. to Chair. other areas. Dapat sa kanila na yun, Mr. Chair. Dapat feedbackan nila kami dahil focus na kami doon na talaga sa Mr. Chair. Just to find out, kasi meron naman Davao City Police Office, Mr. Chair. Sila na yung nag-take charge doon sa... Sir, you were the lead agency that time. Yes, di ba? Mr. Chair. But again, as priority requirement, mas priority ko yung next laboratory kung saan kami pupunta. Okay, I understand na mas important yung next laboratories. But again, I'll go back to your assertions kanina na they were persons of interest. Yet, they seem to have just been forgotten like bula lang na nag-vanish into thin air. We don't even know what happened to them. Is BID here? Mr. Chairman, Go ahead. with the indulgence of Kong Flores, can I ask question lang po kay... Okay, with the indulgence of Congressman Thank you. Lapo. Sundan ko lang po. Kasi, DG, sinabi mo na persons of interest. Now, sabi mo naman, yung focus nyo is from the other project or lab. But still, kung pwede naman yun, the following day, because those 11 persons of interest with the di ba? DG police ka di ba? Yes, sir. Oh, persons of interest yun. Tapos, nung pinakakawala sandali po, pinakawala ng BID, okay lang kayo? Sige nga. Sir, what I mean with persons of interest, it's possible person. Kaya nga, whatever, because they are not yet, hindi nga pwede ikulong dun sa yung sinabi mo, Davao City Police Office, hindi. Wala pa naman silang kaso Tama yun sa BID. But, even the following day, the following week, dapat pinalo up nyo. Bakit biglang nawala? And did you file a case against the BID? Mr. Chair, meron kasi... Sandali po, ang question ko lang po, sagutin mo. Did you file a case against those BID people? Wala po, Mr. Chair. Why? Wala namang violation, Mr. Ano Chair. wala violation? Sabi mo na nga, they are subject of that operations. Persons of interest. Di ba? Oh, now, question. Ito, are they formally endorsed to BID? DG? Mr. Chair, Sandali po, yes or no lang. hindi ko sir masagot na yes or no. Hindi tanongin kita. Did you formally endorse them to the BID? Merong PIDEA doon nakasama. Sino ang PIDEA? Hindi ko na matandaan, Mr. Chair. Lang. Yes, Pwede ba yun? Mr. Chair, that was 20 years ago, Mr. Chair. Ito, sinong BID doon, the time? Hindi ko rin matandaan na kung sino yung BID. Ano yan, Miss Yaka, Mr. Chair. DG, sandali po. Patapusin muna ako. Hindi pwede hindi mo matandaan. Kasi,
Yung Dumoy raid na yun, napakalaking raid yun. Tapos, over niyo, hindi mo matandaan. Kaya tinanong kita, if you formally endorse those 11 Chinese, kasi po, may statement na presidente din na pinagpapalagay niya. DG ha? You're telling me, maniwala ako dito, na hindi mo matandaan? And you claim that those 11 are persons of interest, then suddenly, nirelease ng BID? Wala kayong ginawa? In fact, ang basic doon, police ka. Ang basic doon, you should have investigated why the BID released those 11 persons of interest. Di ba? Police ka eh. Subject niyo yun eh. Kaya hindi mo ako mapaniwala, DG. Ewan ko sa mga members dito, kung maniwala na hindi mo alam kung anong nangyari doon. Di ba? Simple lang po. Dineklara mo persons of interest of 11. Nirelease ng BID. Ang reason mo is that you're busy on those other projects. Eh, the day after, a week after, di ba? Hindi naman tayo dito, hindi ako police, pero marunong din ako mag-imbestiga. Kung ako nandun, kung talagang tunay na trabaho natin, hindi ko hayaan yun na makawala. Without doing deeper investigation that 11. Eh ngayon, yung reason mo, hindi mo matandaan. O BID, nandito ba ang BID? Earlier, they were here, Your Honor. Mr.